Ay, nasiraan to. Dito pa naman sa gitna. Ayun, may balik ko ang kwentuhan natin dito kay Blossom. Ngayon nga pala mga part ay August na ngayon eh, August 11. Ayun, nabuko nyo ako kung kailan ko sinot ito. Kalimitan kasi kapag nagbablog mga part ay late ako na mag-upload. Napakatagal, ilang linggo bago ko ma-upload ang mga video, kaya nagkakapatong-patong. Kumbaga sa mga part ay hindi na ako live. Sobrang delay kasi may trabaho tayo. At minsan ay nahihirapan akong mag-edit kasi napakadami nating inaasikaso. Okay, yan, ito na yung ginagawa ditong daan. May overpass. Itong pinakarotonda dito sa Balagtas. Okay, good morning agad mga part. Kita niyo yan tinuturuan yung ng kanyang ama na mag-tricycle. Bata pa, batang babae. Ako nung nagumpisang matuto magmotor ay kumbaga may edad na. Okay, good morning mga part. Ayun, namiss ko tong gantong setup natin. Matagal-tagal tayo hindi nakapag motovlog. Namiss ko to. Wait lang, atin lang bubuhayin tong ating frontcam para nakikita nyo ako. Okay. Ayun. Okay, good morning ulit mga part. So, andito tayo ngayon sa may bypass road. Dito ako lagi, or dito ako malimit mag-umpisa mag-vlog. Kasi doon sa parting yun, ay doon ang way galing sa amin. Tapos ito, paglabas dito sa bypass road, ay madami na kayong lugar na pwedeng puntahan. Pwedeng paglabas nyo ay doon na sa may Balagtas, pwedeng sa may papuntang Ibaan, na papuntang Rosario, San Juan, papuntang Quezon, yun. Kaya mas gusto ko ditong dumaan kaysa makipagsiksikan ako sa traffic sa mismong pinaka highway. So ngayong umaga, ano bang gagawin natin? Okay, simulan natin ang habang nagmamaneho tayo. So mas na sasabi ko, mas naipaliwanag ko yung mga gusto kong sabihin kapag ngayon dito tayo sa motor. Talagang hinahanap-hanap tayo nitong ganitong style. Kasi kung napapansin niyo sa mga nakaraan kong upload ay malimit, hindi tayo nakaganito. Umaga parang nagta-travel tayo, pupunta tayo sa mga lugar dito sa amin sa Batangas City, na kung saan ay yun na nga, pinapakita ko sa inyo yung mga magagandang lugar dito sa amin. Siyempre sa mga hindi pa nakakapunta dito sa amin sa Batangas City ay para may idea kayo kung sakaling mapaliga kayo dito. So ganito na kaganda dito sa amin mga part, dito sa bypass road. Ang tatagusan nito ay Sampaga, sa pinakaunang crossing na madadaanan natin. Napakadami ng dumadaan dito. Kasi napakaganda ng kalsada. So ngayon nga ay ito, biyahe muna tayo. Mabilis ang biyahe, or kung tawagin ay short ride. Kumbaga pang patanggal kati lang natin. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-rides mga part. Medyo na-miss ko to. At alam ko mga part na may mga nanonood sa akin dyan na medyo nami-miss din itong gantong style natin pag motovlog. So diretso lang tayo mga part. Tayo, samahan nyo ako sa pangmasyal natin dito sa Batangas City. Kakalampas lang natin mga parts sa crossing dito sa may Sampaga. So diretso tayo. O sa mga biyahero mga part, yan, may mga parisan dito, sa may gasolinahan. Kaya kung sakaling mapapadaan kayo dito sa bypass road dito sa Batangas City, ay sigurado kapag nagugutom kayo,
ay may makakainan kayo, or kung wala kayo, naubusan kayo ng gasolina, ay may mga gasolinahan din dito. So madami pa dyan sa unahan. So hikap-hikap lang tayo. At ito nga pala mga part, madadaanan natin yung aking pinaka, kumbaga naging legendary na kapag sinabi ng RNTV, yung pinaka ano, dito ko nakuha yung aking pinakamadaming views. Dito ko ginawa, ayan sa parting yan, oh. Oh, dyan lang ako gumawa ng video noon. Ito papakita ko sa screen. Nasa ngayon ay nasa 100,000 na views mga part. O yung pala ang aking 100,000 na views dito sa ating YouTube channel mga part. Sana ano, tumas din yung iba. Pero hanggang ngayon mga part ay talagang madami pa din nanonood. Kaya medyo nakaka-inspire, lumalakas ang loob ko na gumawa ng mga video na ganito. Para may bahagi din sa inyo yung mga lugar na napupuntahan ko dito sa amin sa Batangas City. At especially yung mga, ayun, dati kong ginagawang content yung tungkol dito sa ating motorsiklo. Okay, bagal-bagal lang tayo mga part. Mga 30-40 lang ating takbuhan. Yung mga matataga na dyan, sanay na sa akin. Hindi ako bumabakbak mga part. Sa mga bago dyan na ngayon pala nakakapanood, wala po tayong bakbakan dito sa aking YouTube channel. O takbong manayad lang tayo. Pag mabilis lang ako ay 50 hanggang 60, yun ang pinakamabilis ko. Kasi nag-iingat ako. At ayun nga, may mga minor accident na nangyari din sa akin itong mga nakaraan, na kung saan ay medyo mabagal na talaga ang takbo natin, ay na-aksidente pa din tayo. Pero hindi naman yun yung aksidente na dahil sa medyo kapabayaan ko, kumbaga. Hindi yung ganun mga part. Nagkakataon lang na kagaya ng aking aksidente dati na may tumawid na aso, na hindi ko talaga hindi ko nakinayang mamreno. Pero mabagal lang mga part ang takbo ko doon. Kaya ngayon ay doble ingat ako. Andito na tayo sa may Barangay San Pedro, dito pa din sa bypass road namin, dito sa Batangas City mga part. Wow, ganda ng bundok, oh. Mount Bacolod sa ating harapan mga part. Medyo tanghali na nga lang, 9:19 ng umaga. Medyo may tinanghali tayo. At syempre kailangan nating magpatanghali ng gising. Kasi day off natin, nagtrabaho tayo ng Monday hanggang Saturday. Syempre kailangan nating magpahinga o kay hahabaan natin ang ating tulog. So ginagawa pa din itong tulay dito. Kasi itong tulay dito mga part sa bypass road ay kung mapapansin nyo ay isang linya lang. So ginagawa pa yan dito sa kanan para maging mas lalong malawak ang sakop nitong tulay. Oh, lalim. May mga pangilan-ngilan ditong mga bumagsak na lupa. Galing doon sa itaas, oh. Dahil yan ang bagyong nakaraan, bagyong Karina, na halos ilang araw din na umuulan dito sa amin sa Batangas City. Pero okay na, napakaganda na ng langit. Ewan ko lang sa ibang lugar, pero dito sa amin ay ramdam na ramdam ng init. Pero okay lang yan. Mas maganda, mas makakagalaw tayo ng maayos. Kasi kapag umuulan talagang napakahirap. Mahirap gumalaw. Madami tayong hindi pwedeng gawin kapag umuulan. Hindi ko nga pala naikwento sa inyo mga part, kaya hindi ako masyadong bumabiyahe mga part ng medyo malayo. Ngayon truck. Okay, babalik tayo mga part. Kaya hindi ako masyadong bumabiyahe ng malayo mga part. Nung nag-change oil ako dito kay Blossom, kasi ako na mga part na nag-change oil dito, kung minsan nga ay medyo natatagalan kapag dinadala natin sa mga shop or kasa. Kasi napakadaming nagpapagawa ng motorsiklo. Kasi nga usong-usong motorsiklo ngayon, ang daming mga nagpapa-maintenance. So minsan ay wala akong oras, kaya ako na mismong gumagawa. Ako na nag-change oil. Pero hanggang change oil lang ako mga part. Pero pagkausaping buklatan ng makina ay wala tayong alam dyan. So yun nga, napasilip ako sa ilalim mga part. So may napansin ako na may tagas na langis dito sa ilalim ni Blossom. Kaya ayun, doon sa may malapit sa, alam nyo yun, sa may elbow
sa may block. Basta hindi ako masyado maalam mga part pagdating sa ano, sa makina o sa motor. Pero papakita ko na lang sa inyo mga part ang picture o kay yung video maya maya. At para makita ninyo kung ano yung akin tinutukoy. So medyo ano, natakot ako dahil baka kapag lumiyahe tayo ng malayo-layo ay maubusan na lang itong si Blossom at maging sanay ng pagkasira nito. Iniingatan ko itong ating motorsiklo na si Blossom kasi ayun, dito nga tayo nagsimula. Kung wala ito si Blossom, hindi nyo ko napapanood dito mga part. Ewan ko kung ano naging ano nito mga part ni Blossom sa akin. Kung ano naging ano ba ang magandang tawag no? Naging parte o naging basta yun na naman ako sa akin, basta umaga. Hindi ko alam kung bakit. May motor naman ako dati, pero nung dumating sa akin si Blossom, dito ako nag-start na mag-vlog. Yun ang ibig ko sabihin. Hindi ko lang masyado may paliwanag sa inyo mga part, pero alam ko na naiintindihan nyo ako mga part. So basta dito tayo nagsimula kay Blossom. Kaya napaka-importante sa akin ni Blossom. Matagal ko nang binalak na magkameron ng secondary na motorsiklo, pero talagang hindi ko mapalitan si Blossom. Basta ang nasa sa isip ko lamang mga part na kung sakali na magdagdag tayo ng isang motorsiklo ay may iwan pa din si Blossom. Kasi yung ginawa ko dati sa mga naging motorsiklo ko, nung naging dalawa sila, binebenta kong isa kasi napapabayaan kong isa. So iba yung ano ni Blossom, kumbaga iba yung sitwasyon natin kay Blossom. Dahil ito si Blossom kung wala si Blossom, wala si Hi9 TV. Kaya ayun, hanggat maaari si Blossom lang talaga ang ating gagamitin. Kung magkameron man tayo biyayaan in the future na isa pa nating magagamit na motorsiklo, ay mag-i-stay si Blossom sa atin. Ayaw ko siyang pakawalan. Okay, andito na tayo sa may pagliban nitong tulay ay Balagtas. Kung saan sa lugar na ito ay syempre walang sino mang Batangganyong lalaki na hindi ito alam ang lugar na ito. Itong ating palaruan. Pero minsan hindi pa ako nakakapunta dyan mga part Hindi pa ako nakakapasok. Nakakadaan pero hindi nakakapasok. So itong harapan natin ay kakanan tayo mga part, kasi ito pabalik sa Batangas City. O nasa kanan natin ay SM Hypermarket. Diretso tayo dito sa kanan. Medyo lalayo tayo ng konti pero hindi naman ganun kalayo. Okay, diretso tayo. Baka tayo ay nasiraan to. Dito pa naman sa gitna. Ayun, maibalik ko ang kwentuhan natin dito kay Blossom. Ngayon nga pala mga part ay August na ngayon August 11. Ayun, nabuko nyo ako kung kailan ko sinot ito. Kalimitan kasi kapag nagbablog mga part ay late ako na mag-upload. Napakatagal, ilang linggo bago ko ma-upload ang mga video. Kaya nagkakapatong-patong. Kumbaga sa mga part ay hindi na ako live. Sobrang delay kasi may trabaho tayo. At minsan ay nahihirapan akong mag-edit kasi napakadami nating inaasikaso. Okay, yan, ito na yung ginagawa ditong daan. May overpass. Itong pinakarotonda dito sa Balagtas. Napakaganda ng daan dito Okay, mabalik nga tayo. Ikot-ikot na yung sinasabi ko. Mabalik tayo sa usapan dito kay Blossom mga part. Ito yung aking Honda Click version 2. Siyempre, na kulay blue. Paborito kasi natin ang kulay blue. So ito ay August natin nabili noong 2019, kasagsagan ng pandemic. So hindi ako naniniwala mga part na kapag August ay kumbaga yung may kasabihan yung inaagosto. Kumbaga inaagos ang swerte. Kumbaga sa kasabihan ay kapag August ay yung nasasaidan ka. Pero hindi. Binili natin to si Blossom ay August. Kaya hindi ako naniniwala sa kasabihan yun. Medyo ilang taon na nakakalipas. Apat na taon na ngayon, August. Exact date mga parte, August 17, 2019. Oh, rhyme. Pwede na tayo mag-rap. Okay, yun. Medyo napaka-aga pa, napaka-bata pa ni Blossom. Kaya matagal-tagal pa natin itong makakasama.
Tingnan muna, tabi-tabi lang tayo. Dito tayo sa tabi. Nakikipagkwentuhan ako sa inyo pero nasa gitna tayo. Kaya medyo ano, talagang iniingatan natin to. So kumusta na nga ba itong si Blossom natin? Alam ko madami ngayon ang naka Honda Click version 1, 2, 3. Sayang nga lang at wala na ngayon ng version 2. Napalitan na ng version 3. Pero mas pinaganda naman nila. So ang atin ito si Blossom ay version 3, version 2. At ayun, napakaganda naman. At sa 10 motorsiklo na makakasalubong mo sa kalsada ay hindi na mawala ng Honda Click. Kumbaga ito na yung naging hari ngayon. Pasensya na sa mga Mio user, kasi pagdating sa ano, sa scooter ay alam naman natin na noong una ay namamayagpag si Mio pagdating sa mga naka-scooter na 125cc or mas mababa pang cc na scooter. Pero ngayon na dumating si Honda Click, lalo na nung dumating si version 2 nitong Honda Click, kasi version 1 di masyado sa pagkakaalam ko mga part. Hindi ako nagmamarunong pero hindi ko masyadong, kumbaga hindi masyadong nag-trend si version 1. Kumbaga mas nakilala itong Honda Click dito sa version 2. Napakadami talagang gumagamit. Dahil yun nga, budget friendly. Okay, motovlogger tayo ha. At yun, kaya napakagandang gamitin. Yun pa din, walang pagbabago. Medyo may konting ano, may ibinagal natin si Blossom, kasi hindi nyo naman masisisi kasi ayan o, nasa 82,000 kilometers na natatakbo nito. Napaka dami nang narating ni Blossom. Medyo hinahangin nata tayo. Naririnig nyo pa ba mga part ang aking ano, sinasabi? Minsan kasi nagluluko itong ating audio, medyo nagpuputukan. Kaya minsan ay ayun, hindi nila maintindihan na ay sinasabi kasi pumuputok ito ang ating audio. Ganda ng daan na dito. Madalang ako makadaan dito. Ilang buwan na nakakalipas. 4 lanes. Conception na to mga part. So going San Jose tayo. Lalabas tayo ng Batangas City, pero hindi naman ito kalayuan mga part. All goods pa din to. Kayang-kaya pa ni Blossom. So ipapagawa ko to si Blossom. Hindi maaaring hindi ito natin mapapagawa mga part. Kasi ayun, kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, walang Hiren TV kung wala si Blossom. Ayun, pasukan natin to. Okay. Yun sa parting unahan, yun, nalakad yung araw, nalayo sa atin, nagpapahabol yung araw. Amang chill ride lang. Ay, sarap talagang magmotor mga part. Pero may kwento lang ako sa inyo mga part. Hindi ko alam kung maging interesado kayo o makikicomment na lang kung sakaling ma-experience nyo ito mga part. Kasi ang trabaho ko ay nagmumotor din mga part, kasi nag-area-area ako. Kapag nagmumotor kasi ako mga part, yung sa trabaho, yung nag-area-area, malalayo ang nararating kong lugar mga part. Kasi ahente ako mga part, kaya kailangan ko bumiyahe. Gamit din ito si Blossom. Ito din mismo yung aking ginagamit kapag bumabiyahe tayo. So parang ano, kumbaga kapag kakatapos kong mag-area o galing trabaho doon sa mga napupuntahan ko, sa layo na napupuntahan ko, kumbaga pag uwi ko sa bahay, pagod na pagod ako. Yun ang aking pakiramdam. Pero kapag nagra-rides ako mga part, yung mismong rides, yung kagaya nito, kahit pa gaano kalayo yan, pag uwi ko sa bahay hindi ako pagod. Hindi na sa inyo mga part yung nakaka-experience ng ganun. Basta rides ang usapan ay walang kapaguran.